Hi everyone! At welcome na naman sa aking YouTube channel. Welcome na naman sa another vlog. So for today's video, naisipan ko ulit mag-vlog. Kasi na-inspire tayo ngayon sa ating camera. Dahil gamit ko na po yung ating GoPro na niregalo ng ating mahal na asawa. At pinagaling ko lang galing work. At siguro mga 5 o'clock lang ng hapon. At ngayon nandito tayo sa aming kusina. Tayo yung magkakape. At meron tayong ditong merienda na binili ko sa work ko. So meron tayong ditong chicken na, ano ba to? Egg puff yata or ano ba? Ayun, chicken puff at saka ano ba to? Yan. Vegetable puff. Tapos meron tayo ditong pizza. Ano ba pizza to? Supreme chicken. Yan. Galing po to sa work ko. Aking pong binili. So ating iinit ito sa microwave. Pero yung asawa ko wala pa siya. Kasi nasa work pa siya ngayon. At kaninang umaga. So naulan. Muulan dito mga ilang araw na. Kaya struggle sa akin kapag yung nagbabiyahe ako. Kasi mahirap mag-commute kapag yung umuulan. Kasi alam niyo naman dito, konting ulan lang, bumabaha na kaagad. Kupuro de, kala mo bagyo na yung ulan. So ito na yung ating merienda. Ating iinit na dito sa microwave. Ayan. Painitin lang natin ng konti kasi para naman may espiritu yan. Tapos andyan na yung ating kape. Yan. Oh, kayo, kumusta na kayo? Magkain naman kayo sa vlog. Hi! Sky! Hi! 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 Makamiss kami! Hey, Alien! Alien! Oh, yan. Tuwang-tuwa na naman kayo. Buhay na buhay ang mga dugo nyo kapag sinabing Mama is coming! Mama is coming! Mama is coming! Masarap nito. Hindi ko na alam kung alin ang egg puff o chicken puff o vegetable. Kahit ano dito Yung vegetable puff. Hot. Medyo nga lang may konting spicy. Nakakamiss talaga sa Pilipinas. Namimiss ko talagang ang buhay sa Pilipinas. Lalo na sa buhay sa probinsya. Sobrang nakakamiss kasi imagine 6 years na tayo hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. Wala. Ganoon na lang talaga yung pagkamiss ko sa Pilipinas. Namimiss ko yung lamok. Huwag papak na gano'n. Bago ako nag-abroad, marami akong pinagdaan ng mga trabaho muna. Kasi, aywan ko ba? Parang nag-explore ako sa maraming bagay hanggang sa napadpad ako sa isang lugar sa Bae, Laguna. Shout out sa mga tiga Bae dyan sa nakalimutan ko na saan sa Bae yun. Nakalimutan ko na. So dati nag-stay ako doon siguro mga way back 2011 siguro until 2013. So nag-ano po tayo, nag-fish pond po tayo. Hindi kayo makapaniwala, dati nag-fish pond ako. Parang yung buhay ko dati nung nag-fish pond ako, parang hindi mo ma-imagine na parang wala sa itsura ko nung nag-fish pond ako dati. So yung nag-fish pond tayo, anong nangyari nun, nag-rent ako ng fish panan. Kasi ang fish pond doon, hindi yung talaga yung mismong katulad sa Batangas na fish pond talaga. Doon kasi ang fish pond, para kang, alam mo yung, tawag dito, yung tinataniman ng palay, ganon. Pero pinalaliman lang siya, tapos meron siyang tubig, ganon. So, ganun yung setup noon. So, nag-argila tayo doon. Siguro ang kontrata no, mga 5 taon. Pero naka3 taon lang tayo doon. Ang naging negosyo doon is yung nag-aalaga kami ng mga fingerlings. Yung mga fingerlings. So, ibig sabihin yung mga similya. Similya ng tilapia. Alam niyo na, may mga similya. So, yun yung mga binibenta ko na mayroon naman mga buyer
na pumupunta doon sa area namin para bumili sila ng mga ibang sizes ng mga similya. Ang mga customer namin malayo pa, galing pang Pampanga, galing pang San Pablo, Batangas, so iba't ibang lugar sa Pilipinas. So iyon, doon sila bumibili sa amin. At the same time, bukod sa fish, mga fingerlings ng tilapia, nag-ano din ako, nag-start din ako mag-alaga ng mga hito, yung catfish. Pero African catfish siya. Hindi siya yung Tagalog kasi yung Tagalog na hito, parang may siya, may tinik, na kapag yung natusok masakit. Pero yung African hito, wala siyang tinik. Na parang ang kulay niya parang ma-pinkish na mag-gray. Ganun ang niya. So hindi mo ko ma-imagine talaga yung naging buhay ko. Kasi syempre, habang sa maliit pa lang siya, syempre papakainin mo muna siya ng mga patuka, mga booster, basta may mga ganun, mga patuka. Tapos hanggang sa lumaki na sila, syempre hindi na sapat sa kanila yun. So dati nangungulikta pa ako ng mga bituka ng mga isda o kaya mga hasang. Kaya ang ginagawa ko, napupunta ako syempre sa Bai ako, sa Bai Laguna. So napupunta ako sa kalapit na area ng mga palengke sa San Pablo. Napupunta pa ako noon para mangolekta lang ng mga bituka ng isda na ang balde ko noon is malalaki. O kaya alam niyo yung mga pinaglagyan ng mga star margarine o kaya ng mga basta mga margarine sa palengke, di ba pa yung pinagtanggalan, yun yung lalagyanan ko na sobrang bigat na kuminsan dala-dala ko 3, 4. Kasi ang alhito kasi sobrang bilis niyang kumain. Sobrang lakas nilang kumain, lalo na kapag malaki sila. Pero the best kapag yung inharvest mo na talagang malaki yung kita sa paghihito. At ang naging buhay ko doon sa fish pond kasi mag-isa lang kasi ako. Doon ako nagstay ng 3 taon. So doon ako natulog. Dati ang tulugan ko lang doon parang hindi siya kubo, hindi mo siya masasabing kubo parang pinagtagpi-tagpi lang siya. Tapos na doon na yung tinatayuan ng bahay na bahay-bahayan is parang nasa in between ng mga, alam mo yung Tarondon, yung sa rice field, basta yung dinadaanan doon. Kasi malalapad yung area, yung dinadaanan. So doon ako nagbahay dati. Na walang kuryente. So kapag yung nagcha-charge ako ng cellphone, sa mga kapitbahay ako nakiki-charge. Tapos one time hindi ko makakalimutan sa kalagitnaan ng bagyo. Kasi umuulan talaga, lakas ng hangin. Yung tinutulugan ko kasi konting ulan na noon, tumutulo. Hindi ko na talaga kaya kasi nga sobrang lakas, may bagyo. So naranasan kong makitulog kasi kalagitnaan ng hating gabi. So yung sa kakilala ko, tumawag ako doon. Although doon naman nila ako pinapatulog sa loob ng bahay nila. Sabi ko dito na lang ako sa para kasi dati silang may ginawa silang parang hindi ko masasabing bahay. Dati kasi yung kulungan ng baboy. Oo, pero nilinis lang nila. Marami akong naranasan talaga. Now, yung itsura ko dati, hindi ganito maputi. Maitim ako noon kasi sunog na sunog yung balat ko. At naging naging motivation ko yun sa buhay ko na hindi ako nagsisisi na pinili ko yung ganong sitwasyon. Madalas nga nagsasabi sa akin yung mga tao doon, bakit ko daw pinili magstay doon, nakapag-aral naman ako ng college. Minsan kasi parang may sa buhay natin parang may gusto kang gawin kung saan ka magiging maligaya. At sobrang happy naman ako doon sa lugar na yun. Marami kasi ako nakilalang tao doon Tapos memorable pa kapag yung maliwanag yung buwan. So magbabantay kami ng fish pond namin. Magbabantay kami ng mga alaga namin, yung mga hito. Tapos pag maliwanag ang buwan, kitang-kita mo yung paligid. So parang nakaka-miss yung ganong moment. Although mahirap, kasi malayo ka sa pamilya at hindi naman all the time paraging tiba-tiba yung benta mo. So yun, pero hindi ko natapos yung
yung kontrata ko doon kasi nga nagkaroon ng bagyo. Hindi ko alam kung undoy yun o anong klaseng bagyo na lumubog talaga yung fish panan. Talagang sobrang disappointed ako nun kasi lumubog eh. Imagine mo lahat ng mga pinaghirapan mo, wala. Talagang wash out. Kasi siyempre, pag kalamidad na yung kalaban mo, wala ka na magagawa, di ba? Ano pa yun? Hindi ko naman pwedeng kontrolin yung taas ng tubig, di ba? So, nasayang yung mga dapat ay ma-harvest na sana. Pero okay lang, part talaga ng buhay na ganun. Minsan kailangan mong pagdaanan, di ba? Pero ang importante, yan, bumangon, natuto, kasi dito na tayo ngayon. Pero kung babalikan ko yung ganong sitwasyon, okay lang. Kasi masaya eh. Kasi iba talaga din ang buhay sa Pilipinas. Aminin natin, na kahit mahirap sa Pilipinas, iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag nasa sarili mong bansa ka. Masaya sa pakiramdam. Dito, oo nga, malaki yung kita mo, pero yung happiness kasi, hindi ganun ka-fulfilling dito yung happiness. Kasi parang hanap-hanapin mo pa rin kung saan ka nanggaling, kung saan ka nagmula. So hanggang sa susunod ulit, don't forget to subscribe our YouTube channel at maraming salamat sa iyong time at nawa ay nakinig ka at may natutunan ka at sana na-appreciate mo. Bye-bye!